Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang psychological thriller movie na Taking Lives na ipinalabas noong 2004. Sa taong 1983, nasa St. Joseph Bus Station si Martin. Balak nitong umalis sa lugar pero wala pa itong maisip kung saan papunta. Napansin niya ang isang lalaki na kasing edad niya ang tumayo sa waiting area nang i-announce na paalis na ang bus papuntang Mont Laurier, Quebec, Canada. Kaya ito na rin ang biniling tiket ng binata. Nang umalis na ang bus, hindi inasahan ni Martin na magkatabi sila ng lalaking nakita niya kanina sa terminal. Nagpakilala itong si Matt at pareho sila ng pakay nito na umalis na sa kanilang lugar. Ilang minuto ang lumipas, biglang tumirik ang bus na sinakyan nila kaya nakapagdesisyon ang dalawa na bumili na lang ng sasakyan. Si Martin ang nagbayad dahil walang dalang cash si Matt. Habang bumibiyahe sila, marami nang naikwento si Matt kay Martin tungkol sa buhay nito. Nang biglang sumabog ang gulong ng kotseng dala nila. Hindi marunong magpalit ng gulong si Martin kaya si Matt na ang gumawa. Napatingin si Martin sa paligid habang tinitingnan lang si Matt sa ginagawa nito. Napakatahimik ng kalsada. Dito na pala may binabalak na masama ang binata. Nakita ni Martin ang isang kotseng paparating. Nang malapit na ito sa kanila, sinabihan niya si Matt na magkasing tangkad sila sabay biglang sinipa ang kasamang lalaki. Nabangga ng kotse si Matt at nagpaikot-ikot ang kotse bago ito tuluyang bumaliktad sa di kalayuan. Animoy natuwa si Martin sa nangyari at napangiti ito. Lumapit ang binata sa kotse at mukhang natuwa ito nang makitang wala ng buhay ang driver ng sasakyan. Saka nito binalikan si Matt na naghihingalo sa tabi ng kalsada. Kinuha ni Martin ang patakan nito at dinampot ang isang bato sa tabi saka walang awang tinuluyan ang nakabulagtang lalaki. Maya-maya ay naglalakad na si Martin palayo sa lugar bitbit ang mga gamit ni Matt. At kinakanta na nito ang kanta ng pinatay na binata. Hindi na-solve ang karumal-dumal na nangyari kay Matt. Paglipas ng mga taon, nasundan pa ang parehong klase ng krimen. Karaniwang biktima ay mga kalalakihan na halos pare-pareho ang tangkad at pangangatawan. Nakaramihan sa mga biktima ay wala ng pagkakilanlan. Hanggang isang araw sa kasalukuyan, may nahukay na bangkay sa isang construction site. Sa kabilang banda ng araw ding iyon, mabilis na bumaba ng ferry ang matandang babae na si Rebecca. Bakas sa mukha nito ang takot. Lumapit agad ito sa pulis para mag-report tungkol umano sa anak nitong lalaki na 19 years nang patay. Pagdating sa police station, inilahad ni Rebecca na matagal nang patay ang kanyang anak. Hindi umano siya magkakamali na ang anak niya talaga ang nakita sa ferry. Alam kasi nito kung gaano kadelikado ang lalaki na ang tinutukoy ni Rebecca ay walang iba kundi si Martin. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ng Montreal Police Director si FBI Agent Ilana para tulungan silang resolbahin ang serial killings ng mga kalalakihan sa nakalipas na mga taon. Galit na galit si Inspector Joseph sa ediyang ito dahil hindi na raw umano nila kailangan ng tulong. May kakayahan umano silang resolbahin ang mga kasong ito. Hindi nila nahanap si Ilana sa airport dahil dumiretso na pala ito sa crime scene. Nadatnan ito ng mga pulis na nakahiga sa hukay. Sinabi agad ng agent ang mga obserbasyon nito sa krimen. Na nakaplano na umano ang pagpatay sa biktima. Minanmanan na umano ito ng sospek ng ilang linggo bago pinaslang. At gaya ng mga nakaraang biktima, pare-pareho ang taas ng mga ito. Dagdag pa ni Ilana na nasisiyahan umano ang sospek sa style ng pagpatay nito sa kanyang biktima. Bago natapos ang araw na iyon, tiningnan muna ng agent ang bangkay saka ito umuwi sa apartment. Nang sumunod na araw, meron na namang bagong biktima ang serial killer. At sa pagkakataong ito, may nakakita sa pangyayari. Si James Costa na isa umanong art dealer. Pina-check nila ang background nito at wala silang nakitang kakaiba. Habang kwininto nito ang nangyari kay Joseph, nakamasid naman sa kabilang kwarto si Ilana at Director Hugo. Maya-maya ay bumalik na si Joseph at sinabi nitong hindi umano niya mabasa ang pagkatao ni James. Kaya nagpaalam si Ilana kung pwede siya naman ang kumausap sa witness. Pumayag ang director pero makikita sa mukha ni Joseph ang pagtutol dito. Binigyan ng agent si James ng drawing pad para sketch nito ang suspect na nakita umano nito. Inobserbahan ng babae ang mga galaw ng lalaki habang ginuguhit nito ang mukha ng suspect.
Ilang saglit ang lumipas, sinadya ni Ilana na ilaglag ang alambreng isinakal ng sospek sa biktima. Nang makita ito ni James, bakas sa mukha nito ang takot at nervyos. Tumayo ang lalaki at umatras palayo sa mesa. Nang bumalik na si Ilana sa observation room, sinabi agad nito ang mga naobserbahan kay James. Totoo umano ang naging reaksyon ng lalaki nang makita nito ang alambre. Dahil ang mga sospek raw na may diferensya sa pag-iisip, hindi ma-react gaya ng naging reaksyon nito. At kaliwete umano ang sospek habang si James ay kanan ang ginagamit nitong magsulat at magsindi ng sigarilyo. Nang matapos ni James ang sketch ng sospek, hinanap kaagad nila ito kung may mag-match ba sa system. Kasunod nito ay nakilala na rin nila ang bangkay na nakita sa construction site. Positibo itong kinilala ng kapatid na babae. Nawawala daw umano ito ilang linggo na pero may gumagamit pa rin sa credit card nito. At ilang saglit pa ay nakatanggap na sila ng impormasyon na may match na sa sketch ng sospek. Pinuntahan kaagad nila ang tinitirhan ng nag-match sa sketch. Sabi ng tagapamahala ng hotel, nagbayad umano ng advance ang lalaki pero hindi na niya ito nakita pang muli. Sinuyod nila ang buong kwarto pero walang tao dito. Pero nang may mapansin si Ilana sa kisame, dito nila nakita ang bangkay ng isang Clark William Edwards. At ginamit pa umano kahapon ang credit card nito. Nang malaman nila na walang nag-report na missing ang lalaki, pinagpatuloy nila ang surveillance sa credit card nito. Nang lumabas na ang DNA testing ni James, malinis umano ang lalaki at hindi na ito sospek sa huling biktimang napatay ng serial killer na si Clive Moran. Nang makuha nila ang bilang ng telepono ng biktimang natagpuan nila sa isang hotel, may tinatawagan itong Rebecca Asher. Nalaman din nila ang report ng matanda dati tungkol sa anak nito na nakita sa ferry. Dahil dito, pinuntahan ng grupo ang matandang babae sa bahay nito. Pinakita ni Ilana kay Rebecca ang sketch ng sospek para kilalanin kung ito ba yung anak niyang si Martin. Sagot nito na posibleng ito yung anak niya dahil sa makapal nitong balbas. At hinding-hindi raw niya makakalimutan ang mga mata nito. Habang nagkwento ang matanda, inoobserbahan ito ng agent. Nalaman niya kay Rebecca ang habit ng anak na hinahawakan ang tenga nito sa tuwing nininervyos. Nang tanungin niya si Rebecca kung nakita ba nito ang katawan ni Martin noong namatay ito, sagot lang nitong hindi pa umano ito handa na makita ang lalaki. Nalaman din ni Ilana na may kambal pala itong si Martin na si Reese. At noong 14 sila, namatay sa pagkalunod si Reese. Simula daw noon naging bayolente na si Martin. Noong 16 daw si Martin, naglayas umano ito at dinala lahat ng alahas ni Rebecca. Paglipas ng ilang araw, nakatanggap daw ng tawag ang matanda galing sa mga pulis na nadisgrasya ang anak. May dinampot na larawan si Ilana pero kinuha agad ito ng matanda. Si Martin umano ito saka tinago ito sa likod ng iba pang pictures ng kambal nitong si Reese. Naramdaman ng agent ang pagkadisgusto ng ina sa sariling anak. Habang palabas na si Ilana sa bahay ni Rebecca, napansin niya ang isang pinto na nakasusi. Pagkatapos ng pakipag-usap ng agent kay Rebecca, pinahukay nila ang libingan ni Martin. At dito nila nalaman na hindi ito ang bangkay ng anak ng matanda. Kaya pina-check-in agad nila sa isang hotel si Rebecca para sa kaligtasan nito. Kinabukasan, nag-present si Ilana sa buong team sa kanyang natuklasan sa kaso ni Martin. Na ang mga biktima ng lalaki ay ninanakawan nito ng personalidad. Ginagamit nito ang mga katauhan ng kanyang mga biktima. Minamanmanan at pinag-aaralan umano nito ang buhay ng bibiktimahin. Karamihan umano sa mga ito ay yung mga wala masyadong kaibigan at tahimik lang ang pamumuhay. Isang gabi, pinuntahan nila ang gallery ni James dahil pinasok umano ito ng magnanakaw. Pero wala namang importanteng bagay ang nawala dito. Kaya mas lalo pa umanong hihigpitan ang pagbabantay sa lalaki baka balikan ito ng serial killer. Maya-maya lang ay napansin ni Ilana sa kalendar ni James ang pangalang Clark William Edwards. Alam nila na patay na ang lalaking ito. Nang tanungin nila ang art dealer tungkol dito, ang sagot lang nito hindi kilala ang lalaki at marahil ay potential buyer umano niya. Kaya nagdesisyon ang mga pulis na e-surveillance ang meeting ni James kay Clark at para mahuli na raw nila ang taong gumagamit sa katauhan ni Clark. Naakala nila ay ito na ang serial killer. Pero walang Clark na dumating sa meeting place. Kaya pinauwi na lang nila si James. Galit ang lalaki na pumayag siyang maging asset ng mga pulis. Lagi umanong namamatay ang mga asset sa mga ganitong sitwasyon.
Nang ihatid nila si James sa bahay nito, nagkaroon ng pagkakataong magkausap si Ilana at ang lalaki. Hindi nila maipagkakaila na pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa. Kinabukasan kinausap ni Ilana ang director na babalik na siya ng US. Sinabi niya dito na attracted siya sa witness at ayaw niyang maging rason ito na hindi niya magawang mabuti ang kanyang trabaho. Pero pinakiusapan siya ng director na kailangan siya nito para mahuli ang killer. Walang nagawa si Ilana kundi pagbigyan ang hiling ng director. Sa araw ng show ni James, may isang lalaki na nagpakita dito. Napansin ito ng team ni Ilana. Pero bigla itong tumakbo nang makita nito ang mga pulis sa paligid. Sinubukan nila itong habulin pero mabilis na wala ang lalaki sa maraming tao. Para maprotektahan si James sa serial killer, ililipat na muna ng mga pulis ang lalaki sa ibang lugar. Paalis na si James sa bahay nito nang sumulpot ang nasabing lalaki galing sa likuran, ang akala nilang serial killer. Naglaban ang dalawang lalaki. Narinig ni Inspector Duval si James na humihingi ng tulong kaya umakyat ito. Pero nabaril ang inspector. Siya namang pagdating ni Ilana sa baba kaya umakyat agad ito nang marinig ang mga putok. Pero wala na si James at ang serial killer sa taas. Nakita rin niya ang nakabulagtang inspector at wala na itong buhay. Narinig ng agent ang pag-alis ng sasakyan kaya sinundan niya ang mga ito. Naghahabulan sila sa kalsada. Pagdating nila sa may tulay, bumangga ang kotseng sinakyan ng dalawa sa barrier. Namatay agad ang serial killer sa pagkabangga. Pero pinagbabaril pa rin ito ni James. Maya-maya ay biglang nagliyab ang kotse at sumabog ito. Ilang saglit ang lumipas, tinatahinan ng doktor ang sugat ni James. Dito na sinabi ng director na nagmatch ang DNA ni Martin sa natagpuang buhok sa huling biktima nitong si Clive Moran. At dahil umano sa pagkamatay ng serial killer, tapos na ang kasong kinasangkutan ni James. Pagbalik ni Ilana sa hotel, pinagtatanggal na nito ang mga pictures na nakadikit sa kisame. Maya-maya ay dumating si James sa unit niya. At dahil sa attraction nila sa isa't isa, hindi na rin napigilan ng agent ang naramdaman sa lalaki. Dahil buong akala ng babae, tapos na rin naman ang kaso. Kaya may nangyari sa dalawa ng gabing iyon. Kinabukasan ay bumalik sila ng hospital dahil dumugo ulit ang sugat ng lalaki. May tumawag kay Ilana na nasa hospital na si Rebecca para kilalanin ang bangkay ni Martin. Pagdating nila sa morgue, sinilip ng matanda ang mata ng namatay na serial killer. Pero pagkatapos nitong tingnan ang mata ng bangkay, hindi nagsalita ang matandang babae at dumiretso itong lumabas. Sinundan ito ni Ilana pero hindi na niya ito naabutan sa elevator. Walang kaalam-alam si Rebecca na nakasakay din pala sa elevator na iyon si James. Nang makita nito ang ina, binati pa ito ni Martin. Si James Costa pala ang totoong Martin Asher na serial killer. Dito sinumbatan ni Martin ang nanay nito, na ang gusto lang naman sana nito ay ang mahalin ng ina. Pero dahil mas paborito umano ni Rebecca ang kakambal nitong si Reese, balewala lang si Martin dito. Sinira umano ng ina niya ang lahat. Sinagot siya ni Rebecca na hindi umano siya natatakot sa lalaki. Tumakbo si Ilana sa ground floor para maabotan niya si Rebecca. Pero pagbukas ng elevator, nakita niya si James. Dito niya napagtanto na ang lalaki pala ang totoong Martin dahil sa hawak nitong pugot na ulo ni Rebecca. Parang wala ito sa sarili habang nakatingin kay Ilana. Na-shock din si Ilana sa nakita. Sinalubong siya ng director at Joseph nang mapaluhod siya. Sinabi niya sa mga ito na si James pala si Martin, ang totoong serial killer. Hinabol nila ito sa elevator pero wala na ang lalaki dito. Ilang sandali ang lumipas, nasa train station na si Martin. Habang bumibili ito ng tiket, nakita nito ang isang lalaki na pinapalo ang vending machine. Nang pasakay na ang mga pasahero sa train, hinabol ni Martin ang lalaki at ibinigay dito ang isang pack ng sigarilyo. Nakita niya umano ito sa vending machine. Nang mga oras na iyon, nasa bahay na ni James ang mga pulis. Galit na galit si Joseph na naisahan sila ng lalaki, na ipinagkatiwala nila ang kanilang kaso kay Ilana. Nalaman na din ng mga pulis na yung akala nilang serial killer na gustong pumatay kay James ay si Christopher Hart, isang drug addict at magnanakaw ng painting. May utang pala si Martin dito kaya hinahabol nito ang lalaki. Balik sa train, magkasamang naninigarilyo si James at ang lalaking binigyan niya ng sigarilyo kanina.
Nag-uusap lang ang dalawa pero maya-maya lang ay nag-iba na ang tono ni Martin na ipinagtataka ng kaharap. Paglipas ng ilang oras, tumawag si Martin kay Ilana habang nasa train ito kaya nalaman nila kung saan papunta ang lalaki. Ginamit pa rin nito ang credit card ng isa sa mga biktima na si Clive Moran. Pagdating ng mga pulis sa train station, hindi na nila nakita si Martin dahil may bago na naman itong nabiktima. At gaya ng dati nitong ginagawa, ginamit na naman nito ang katauhan ng lalaking biktima. Dahil sa pagkakamali ni Ilana na nagkagusto ito sa isang witness, natanggal ito sa FBI. Pagkalipas ng 7 buwan, malaki na ang tiyan ng babae. At sa Pennsylvania na rin ito nakatira. Sa isang tahimik at medyo malayo sa kabihasnan ang napiling lugar ng babae. Isang araw, biglang sumulpot si Martin sa bahay na tinitirhan ni Ilana. Sinabi ng lalaki na sinusubaybayan siya nito palagi. Lahat ng mga galaw niya ay alam umano nito. Nang sabihin nitong magbabagong buhay na sila kasama ang kanilang magiging anak, tumanggi ang babae dito. Kaya sinampal siya ni Martin. Sinabihan niya ito na anak ni James Costa ang nasa sinapupunan niya. Nagalit si Martin sa narinig kaya tinulak siya nito. Nang sakalin siya ng serial killer, naabot niya ang gunting sa may mesa. Pinangsangga niya ito para hindi siya malapitan ni Martin pero nakuha din ito ng lalaki. Ilang saglit pa sinaksak siya nito sa tiyan. Napahiyaw sa sakit si Ilana pero nang humarap ang babae, sinaksak niya ang gunting sa dibdib ni Martin. Napaluhod ang serial killer. Dito na ito sinabihan ni Ilana na lahat ng alam nito ay puro drama lang. Saka tinanggal ng babae ang peke nitong tiyan. Maya-maya ay bumulagta na si Martin. Tinawagan agad ni Ilana si Director Hugo. Sinabihan ito ng babae na tapos na ang lahat. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.